natin dito through our research, sinasabi ng mga eksperto na kapag daw po na-e-execute ng mga indibidwal ang kanilang banta laban sa kanilang target, nakakaramdam po sila na sila ay isang bayani. Mula dito, nagpo-progress po at lumalawak o lumalaki ang kanilang pag-iisip na ituloy pa ang susunod na kanilang plano towards another person. And that's the reason why kino-connect ko 'to doon sa threat ni VP Sara kay PBBM at saka sa First Family. Kasi what if madali si President Bongbong Marcos one time na, sabihin na natin siguro sa kamay gano'n or sa paa. Siyempre ng idea itong mga masasamang loob na, okey nagawa, so why not gawin pa natin na mas matindi, extravagant, mas planado, 'di ba? 'Yun yung parang nagiging issue and this is coming from a security analyst, opinion na that is the worst case possible. Importante na makita pa lang from the very start kung may mga red flags, mga senyales na nakakaiba dito sa tao na ito, kailangan talaga, masabi na sa mga otoridad. Kasi kapagka nagawa yan mas matindi. Tapos sabi din dito na, armado ang suspect at ito pa ay tangkang umatake malapit sa target. Tandaan po natin na isipin niyo, sa nangyaring insidente towards President Trump, mas malapit pa ang inabot nitong suspect na tulad nung sinabi ko kanina, there will some instances sa pag-iisip ng mga masasamang loob sa mga criminal mind na maaari pa silang mas i-push nila yung kanilang aksyon at mas lumapit pa sa presidente. Remember, alam niyo ba yung nangyari doon sa Prime Minister ng Japan? Prime Minister's, Shinzo Abe. He was, I think, taking a stop, political stop sa isang city, small city yata sa Japan. Um, if I'm not mistaken, tumatakbo siya or ka-party member niya tumatakbo. This guy, was like very close to a point na talaga napatay niya yung prime minister. Apparently, after investigation, lagay na parang locked yung security, hindi na-cordon yung area. Tapos pangalawa, the guy was making a plan to assassinate President Shinzo Abe. Yung nakita nilang kagamitan doon sa crime scene, parang makeshift na gun na kapagka ginamit mo, talagang makakapatay. Yun nga yung sinasabi ko, itong mga criminal mind na 'to, they will try to do everything at up to the extent that they will plan everything para ma-execute nila yung target nila. So, nakakatakot. Meron na ring mga lumabas na manifesto online na ginamit, hindi, na isinulat nitong, suspect na ito at I think binasa ko yun last time. And, itong manifesto na 'to ay nagpapakita ng isang planadong aksyon. And technically nung binasa ko 'yun, I said it to one of my podcast. Plano talaga niya, inisa-isa niya pa, Magmula doon sa mga security details, yung mga federal agents, pati yung waiter, pati yung mga, pulitiko, and also cabinet secretary. Dinitali niya doon kung sino and ang pinaka-target niya talaga doon sa manifesto, papatayin niya talaga si President Donald Trump. Ayan, Shinzo Abe wide open target siya nun. Grabe yung kawalan ng security. Oo, grabe. If you guys can watch yung video nung assassination, makikita niyo talaga na parang walang ganong, security, hindi pa-tight yung security kay Prime Minister Shinzo Abe. And then, sabi din dito, mahirap pigilan ang ganitong insidente dahil sa online radicalization. Alam niyo po ba, I wanted to share this. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.